the Book of Romans series. Get the big picture of what saved by grace means for you, and understand more deeply faith, righteousness, sin, forgiveness, and other Christian cornerstone. Pati po sa inyo mga mahal kong kapatid. At welcome po sa atin pong Bible study sa Jesus ang Daan. At ngayon po mga mahal kong kapatid, salamat po sa Panginoon sapagkat muli mayroon tayong pagkakataon na makapag-aral ng Kanya pong salita at maituloy po natin yung atin pong pinag-aaralan. At may awa po ang Diyos, ngayon po ay matatapos po natin yung aklat ng Romans sa chapter 1. Matatapos po natin lubin po ng Panginoon. So, samahan niyo po ako ngayon at bago po natin umpisahan mga mahal kong kapatid, ito pong pag-aaralan po natin ngayon ay napaka-sensitive po nito na topic. At ito po ay kailangan po natin pag-aralan. Bilang mga Christian, maganda na mapag-aralan po natin ito biblical. Minsan kasi rinig tayo, nababasa natin, nalalaman natin yung mga turo na hindi naman biblical. Mas maganda na kapag tayo po ay isang Kristiyano, maunawaan po natin, maintindihan po natin yung mga sensitive na mga topic na kalimitan ay iniiwasan po ito na ituro, ibahagi sapagkat napaka-sensitive po itong mga topic na ito. At ngayon po, pag-aaralan po natin ito at mga kapatid, do the watch party, salamat po, share nyo po sa inyo pong mga kamag-anak, sa inyo pong mga kapatid, sa inyo pong mga kaibigan, dahil ang pag-aaral po natin ngayon ay napakaganda. Purihin po ang Panginoon sapagkat binigyan niya tayo ng sapat na oras upang mapag-aralan, mapagbulay-bulayan ang kanyang salita at nawa po kung samahan po tayo muli ng Panginoon. At bago po natin umpisahan, mga mahal kong kapatid, samahan niyo po ako sa panalangin. Humingi po tayo ng gabay sa Panginoon, dakilang Diyos, puri. Nagpapasalamat sapagkat kayo ang Diyos na makapangyarihan. Pinupuri ka namin, sinasamba ka namin, Panginoon. Sa oras na ito, Panginoon, sa amin pong pag-aaral ng iyong salita, sa mga dulang ng iyong salita, dumadalangin kami, Panginoon, sa oras na ito, pakalinisin po kami muna. Humihingi po kami ng tawad sa amin pong mga pagkukulang, pagkakasala na nagawa po sa inyo. Sinasadya man ito o hindi sinasadya. Panginoon, kami po ay nagsisisi. Humihingi kami ng tawad sa lahat ng aming mga kasalanan. Kami rin po ay nagpapasalamat sapagkat alam po namin na kayo ang Diyos na mahabagin. Punong-puno kayo, Panginoon, ng habag at biyaya. Kaya nga po, Panginoon, kung kami ay lalapit sa inyo, magpapakumbaba sa iyong harapan, at hihingi ng tawad, sabi mo sa iyong salita, lilinisin mo kami sa aming mga kasalanan, patatawarin mo kami sa aming mga kasalanan, at hindi mo na alalahanin pa ang aming mga kasalanan, sapagkat alam po namin, Panginoon, na kayo ang Diyos na punong-puno ng habag at biyaya. Kaya po, Panginoon, dahil lamang po sa inyo pong biyaya, kaya po kami nakakalapit po sa inyo ngayon, lumalapit po kami sa pangalan po ng na anak na si Jesus. Panginoong Diyos naming nasa langit, sa amin pong pag-aaral ngayon, maging sa aking mga kapatid, na nanonood ngayon, saang sulok man sila ng mundo ngayon, Panginoon, na nagsasaliksik ng iyong aral, magpakahayag ka nawa, magliwanag nawa ang ebanghelyo, ang iyong salita sa amin pong buhay. Buksan nawa namin, buksan mo ang mga kaisipan, buksan mo ang aming mga mata upang makita namin ang mga bagay na nais niyong ipakita sa amin. Buksan mo ang aming mga spiritual na mga tainga upang marinig po namin ang ninanais mo na gustong iparating sa amin. Maging, Panginoon, sa mga sensitibo na mga pag-aaral, Panginoon, gabay, Espiritu, ang inyong pong lingkod ay gamitin mo lamang. Ikaw nawa ang siyang makita. Bigyan mo ako, Panginoon, ng karunungan na nagmumula sa iyo. Lord, anoint me today. Holy Spirit of the living God, that's all that I ask to God. Bless us today. Anoint me to preach your word, O God, with
Give me honest conviction and clear speech so that I may preach your word with power and boldness. In Jesus' mighty name, we do pray. Amen and amen. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. I'm so excited once again. Hallelujah sa atin pong pag-aaral. We are now in part 4, chapter 1 in the book of Romans. At glory to God, meron po tayong isang oras ngayon. So, get your Bible, yung bond nyo, yung mga papel po ninyo, isulat nyo po yung mga verses. Dahil may mga cross reference po tayong titingnan, mga susuriin po tayo, susuriin po natin na isa-isa ang bawat kahulugan ng aklat po ng Roma na isinulat po ni Apostol Pablo. Basahin na po natin. Nung nakaraan, nagtapos po tayo sa verse 25. Babasahin ko yung pagkatapos po mga kapatid, ipapaliwanag po natin yan isa-isa. Titingnan po natin yung mga cross references upang madali po nating maintindihan, maunawaan kung ano ba ang kahulugan ng mga aral na mga nakasulat dito sa aklat po ng chapter 1 verse 25 to 28 ng Roma or Romans. Sabi ng Bible, the Bible says in Romans chapter 1 verse 25, kasi kung jump tayo kagad sa 26 without going to 25, lahat kasi ito mga kapatid, hanggang sa 32 sa dulo ito, nagmula ito sa 25 eh. Ngayon, sabi po rito, they traded the truth about God for a lie. So they worship and serve the things God created instead of the Creator Himself, who is worthy of eternal praise. 26. God abandoned them to their shameful desires. Even the women turn against the desires. Even the women turn against the natural way to have sex and instead indulge in sex with each other. Let me repeat in verse 26, the Bible says, that is why God abandoned them to their shameful desires. Even the women turn against the natural way to have sex and instead indulge in sex with each other. 27, English. Yeah. And the men, instead of having normal sexual relations with women, burn with lust for each other. Men did shameful things with other men. As a result of this sin, they suffered within themselves the penalty they deserve. 28. Since the taught foolish to acknowledge God, He abandoned them to their foolish thinking and let them do things that should never be done. And the Bible says, their lives became full of every kind of wickedness, sin, greed, hate, envy, murder, quarreling, deception, malicious behavior, and gossip. Verse 30, they are backstabbers, haters of God, insolent, proud, and boastful. They invent new ways of sinning. Think about that. They invent new ways of sinning and they disobey their parents. Now, next. Verse 31, they refuse to understand, break their promises. They refuse to understand, break their promises, are heartless, and have no mercy. 32. They know God's justice requires that those who do these things deserve to die, yet they do them anyway. Worse yet, they encourage others to do them too. Think about that. Saan po nag-umpisa po yun? Nag-umpisa po lahat ng kasalanan iyon sa pagsamba saan? Sa nilikha ng Diyos na ang dapat sambahin ay yung manlilikha. At dahil dito mga kapatid, kaya nga itong kasalanan ito, itong klase ng kasalanan ng pagsamba sa hindi tunay na Diyos, sa Diyos-Diyosan, ang nagiging nito, consequences nito, ang dami sunod-sunod eh. Hindi natin sinasabi na ang ibang kasalanan ay hindi mabigat, pero pinapakita po natin dito na ang pagsamba sa Diyos-Diyosan ay napakabigat po nitong kasalanan, mga mahal kong kapatid. Of course, maalam po natin na yung
sa Book of Matthew, makikita natin doon yung paglapastangan sa banal na Espiritu kasi ito yung itinatanggi kasi ito ng mga Pariseo. Nung ang Panginoong Hesus ay gumagawa ng himala. Ang tawag kasi dyan, blasphemy. Ito pero yung pagsamba kapatid, mga kapatid, sa Diyos-Diyosan, ang nagiging bunga nito, makikita natin, ang dami na naging bunga eh. Sunod-sunod, ang pinagmulan lahat nito ay yung pagsamba sa nilikha ng Diyos na bagkus na ang dapat sambahin ay yung manlilikha. Kaya dahil dito ang nangyari, mga kapatid, sunod-sunod. Basahin ko sa Tagalog. Tuloy-tuloy natin yan. Let's start in 25 until 32, all Tagalog. Now, tinalikuran nila ang katotohanan tungkol sa Diyos at pinalitan ng kasinungalingan. Pansinin nyo, yung katotohanan, tinalikuran nila. At ang ginawa, pinalitan ng kasinungalingan. Ano yung mga kasinungalingan ito? Ang kasinungalingan ito, tuloy mo lang basahin, sinamba nila at pinaglingkuran ang mga nilikha. Maliwanag po to. Kahit anong paliwanag po natin yan, kapag yan ay nilikha ng Diyos, yan po ay bawal ng Diyos. Maliwanag po yan eh. Hindi naman nagpapaliwanag tayo, pero kahit anong paliwanag po natin, mga kapatid, yung pangangatwiran natin, hindi tatanggapin yung pangangatwiran natin ng salita ng Diyos. Kasi ang salita ng Diyos, God will never violate His word. Dapat po nating alamin, tandaan po ito. Mga kapatid, please, if you are watching me right now, do the watch party. Share po natin sa atin pong mga kamag-anak, kaibigan, upang mapanood po nila ito. Dahil madalang po ito na mapakinggan po natin ang mga aral. Mga kapatid, sa habag at biyaya po ng Diyos, sa akin pong ipinapanalangin na bago ako mangaral dito, nag-ask pa ako ng prayer request sa misis ko sa aking mga anak na gabayan ako ng Panginoon. Lakas ng loob at liwanagin niya ang aking kaisipan upang kapag binasa ko ang kanyang salita sa mga tao, tulad po ninyo, na makapanood mga kapatid, ay buksan niya ang inyo pong kaisipan. At suriin nating mabuti mga kapatid. Sa totoo lang mga kapatid, alam ko na ang ganitong mga bagay na kapag itinuro, hindi madali basta tanggapin. Kasi strongholds kasi ito eh. Alam po natin mga kapatid. Pero ang sinasabi ko sa inyo po mga kapatid, ito po kasi ay atas ng pag-ibig eh. I love you enough, kaya ko po ito binabasa sa inyo upang mabasa po ninyo. Nawa po ay buksan ng Panginoon ang inyong pong puso, ang inyong pong kaisipan at tanggapin ang kanyang pong salita. Dahil hindi naman ako rito nag-iimbento ng aking sinasabi. Binabasa ko lamang. Simple and plain. Binabasa ko po. Sabi nga na, tinan mo mga kapatid. Kaya wag po kayong magdamdam nawa. At kung nabasa po natin, napakinggan po natin ang banal na Espiritu, ang kumilos po sa atin. Kaya po mga kapatid, sa inyo pong mga kamag-anak, kaibigan, do the share, watch party, if you are watching this video mga kapatid, itong recording na ito. Hindi lamang tayo yung pagpapalain ng Diyos, kundi maging daluyan din tayo ng pagpapala. Yung isa, na tumanggap sa Panginoon, tandaan po natin yon. Yung isa na yon mga kapatid, napakahalaga sa Panginoon, ang isang kaluluwa na kumilala sa Panginoon, nagsisi, nagtiwala sa Kanya. Ang sabi po ng Biblia, libo-libong mga anghel ang nagkakasiyahan dahil sa isa na yun. Ganun kasi kahalaga sa Diyos ang bawat isa sa atin. Please, mga kapatid, share nyo po sa inyo pong mga kaibigan. I-share nyo po yun. Itong 1 hour na ito, it's really worth it. Nakakapanood tayo ng pelikula, 1 hour o 2 hours, nakakapag-isip tayo sa Facebook. It's time. Yung Word of God. And pray. While I'm sharing, I'm reading the Word of God ngayon, mga kapatid, binabahagi ko po sa inyo itong sensitive na topic na to. Please intercede. Intercede po ninyo mga kapatid.
Amen? Salamat po sa inyo. Now, babasahin ko po. 25. Sabi po ng Biblia, tinalikuran nila ang katotohanan tungkol sa Diyos at pinalitan ng kasinungalingan. Sinamba nila at pinaglingkuran ang mga nilikha sa halip na ang lumikha na siyang dapat papurihan. Siyang dapat papurihan magpakailanman. Amen. 26. Dahil dito'y, kita nyo mga kapatid, hinayaan sila ng Diyos sa mahalay na pagdanasa. Pagdanasa. Kasi kapag ikaw ay nagnanasa na, ano na yan, yung pagnanasa, hindi na po maganda yan eh. At kita mo, pagnanasa, ayaw nang makipagtalik ng babae sa lalaki ayon sa likas na kaparaanan. Likas na kaparaanan. Thank you, Bibi. Nag-umpisa pa rin tayo. Thank you. At sa halip ay sa kapwa babae sila ikipag-ugnayan. Now, ganoon din ang mga lalaki. Ayaw na nilang makipagtalik sa mga babae ayon sa likas na kaparaanan. At sa kanilang kapwa lalaki sila nahuhumaling. Ginagawa nila ang mga kasuklam-suklam na bagay. Kita nyo, ang bunga kapag ka ikaw ay sumamba sa nilikha ng Diyos. Kita mo, ang naging bunga na to, lahat sunod-sunod na to, mga kapatid. Nag-umpisa lahat yan dyan. At tinan mo ginagawa nila ang mga kasuklam-suklam na bagay, kaya't sila'y paparusahan ng nararapat sa kanilang masama. I'm just simply reading this, mga kapatid, Roma chapter 1 verse 25 to 32. Kung mayroon po kayong mga Biblia, buklatin po ninyo. Basahin po natin, mga kapatid. Kita mo. Kaya't sila'y paparusahan ng nararapat sa kanilang masasamang gawa. 28. Dahil ayaw nilang kilalanin ang Diyos, hinayaan sila ng Diyos. Hinayaan sila ng Diyos sa masasamang pag-iisip at sa mga gawaing kasuklam-suklam. Kita nyo yon, mga kapatid? Gawaing mga kasuklam-suklam. Ano yung mga yon? Next. Naging alipin sila ng lahat ng uri ng kasamaan. Kita mo, kapag ikaw ay naging alipin, mga kapatid, yung pagiging kasing, yung alipin, may power din yan eh. May kapangyarihan yan. Magiging sunod-sunuran ka. Wala kang magawa kundi ikaw ay sumunod sa master mo. At dahil ikaw ay alipin, sunod-sunuran ka lamang. Kita mo, alipin sila ng lahat ng uri ng kasamaan. Kaya kahit na gusto mong kumawala, gusto mong gumawa ng mabuti, hindi mo magawa. Kahit ayaw mo na yung ginagawa mo, ilang araw lang babalik ka uli doon. Kasi mayroong spirito doon. May holds na kailangan ng deliverance. Pag sinabi natin deliverance, complete deliverance, continuously surrender sa Panginoon. Hindi lamang isang beses kang, kasi hindi ibig sabihin na tumanggap ka sa Panginoon, ay ganun na lamang, tapos na, hindi po. Ang ibig sabihin po nun, may kasama po itong pagsisisi at pagtitiwala sa Panginoon. Yun ang totoong pagtanggap. Kasi pagtanggap sa Panginoon, ang ibig sabihin, tinanggap mo yung kanyang salita, yung kanyang aral. Yun ang ibig sabihin po ng ibig sabihin, nagtiwala ka sa kanyang mga pangako, sa kanyang salita, tinanggap mo dahil pinagtiwalaan mo at pinanghawakan mo ang kanyang pangako. Hallelujah! Ganun po ang ibig sabihin noon. Ang problema, naging alipin sila ng lahat ng uri ng kasamaan. Kaya kung ikaw ay alipin, kailangan mong makawala doon. Kasi ang master mo, kasalanan. Kailangan mo na mayroong magliligtas sa iyo at hindi mo kaya sarili mong kakayahan yan. Paulit-ulit ka lang.
Kahit na anong gawin mong mga strategy, ilang buwan, taon, babalik na naman uli. O kaya nasa isipan mo lang. Mga bandage kasi ito, mga kapatid. Anong mangyayari ngayon? Yung uli ng kasamaan, ano mga yan? Kabuktutan. Kita mo? Kasakiman. Maruruming pag-iisip. Kita mo, mayroon kasi mga taong maruruming pag-iisip eh. Ano yon? Pagkainggit. Kita mo? Pagkainggit. Sipin mo yung pagkainggit na yon? Mayroon yung kasama mo sa trabaho, mayroon yung kapitbahay mo, mayroon yung kapwa mo. Naiinggit ka. Gusto mo ikaw yung magkaroon. Tapos, pagpas lang. Dumarating sa mga ganung mga ano na yun, sa punto na yun. Pagtatalo. Pandaraya. Nandadaraya ka na. Ano ba yung mga pandaraya? Maraming klase ng pandaraya eh. At masasamang hangarin. Ano yung masasamang hangarin? Nadadaya mo yung kapwa mo. Dahil gustong-gusto mong magkapera ka, halimbawa. Kasi mayroon kang hangaring masama. Nanluluko ka ng kapwa mo. Nagbibigay ka ng mga promises mo na hindi naman totoo. Mag-ingat po tayo dyan, mga kapatid. Sila'y naging mahilig sa chismis. Kita mo? Kasama lahat to, mahilig sa chismis. Mapanirang puri. Nasusuklam sa Diyos. Nakikita na natin ngayon yan. If there is a God, why a good God allow this kind of suffering right now? Ito yung mga ano nila. Nasusuklam sa Diyos, walang pakundangan. Walang pakundangan, kailangan tayo. Hindi kayo parang nagsasalita ay taklesa ang dating. Pinag-iisipan po natin mabuti yan. Mapagmataas, mayayabang, mapagkatha ng kasamaan. Kita mo? Gumagawa ka ng istorya, nagkakatha ka. Kaya yung isang samahan minsan nasisira, isang relasyon. At suwail sa magulang. Kita niyo po mga kapatid, ito yung mga naging bunga lahat yan. Wala po tayong dinagdag, binasa lang natin yan. Next. Sila'y naging mga hangal, mga taksil, mga walang puso, at di marunong lumingap sa kapwa. Hindi marunong lumingap sa kapwa. Iniisip lang yung kanilang sarili. Kaya salamat po sa mga mayroong mabubuting puso na nagkakawang gawa na patuloy. Lalong-lalo na po sa atin pong mga naapektuhan nitong salot na ito. Maraming pong salamat. Hindi po kayo nakakalimutan ng Panginoon. God is not unjust to forget your work and labor of love. Sabi ng Hebrews chapter 6 verse 10. Hindi po nalilimot ng Panginoon yan, mga kapatid. Maraming pong salamat sa inyo. At hindi po nililimot ng Panginoon. Ang Diyos nawa ang magbalik po sa inyo ng siksik, liglig at umaapaw. May mga tao po kasi na mayroon naman silang magagawang tulong, pero hindi po sila kumikilos. Kaya kung kayo po ay mayroon pong magagawa, maging daluyan po tayo ng pagpapala. Napakarami po ngayon ang nangangailangan. Lalong-lalo na sa kapanahunang ito. Ibukas po natin ang ating mga kamay. Lalong-lalo na sa mga kapuspalad. Kung tayo naman din po ay pinagpala po ng Diyos. Sa kapanahon, nalalaman nila ang utos ng Diyos na karapat dapat sa parusang kamatayan ang mga gumagawa nito. Gayunman, hindi lamang patuloy sila sa paggawa nito, kundi sumasang-ayon pa sila sa mga gumagawa rin ng mga ito. Diba sabi sa English? Diba? They know God's justice
God's justice requires that those things deserve to die. Yet, they do them anyway. Worse yet, they encourage others to do them too. Tingnan niyo po mga kapatid. Idinadahilan nila na yung kanilang ginagawa ay hindi naman masama, hindi naman big deal. Kasi sinasabi nila tanggap naman ito ng lipunan. Kaya okay lang yan na gawin mo yan, ini-encourage pa nila yung iba. Gumagawa ng grupo ngayon. Kita nyo mga kapatid, nasusulat po ito sa Biblia. Now, sila'y naging mga hangal. Pero, mga taksil, mga walang puso, at di marunong lumingap sa kapwa. Sipin mo yan mga kapatid. Nalalaman nila ang utos ng Diyos na karapat-dapat sa parusang kamatayan ng mga gumagawa nito. Gayon man, hindi lamang patuloy sila sa paggawa nito, kundi sumasang-ayon pa sila sa mga gumagawa rin ng mga ito. Sumasang-ayon pa sila. Kitang-kita na natin ito sa ating mga mata, mga kapatid. Tanggap na eh. Kasi dahil tanggap na ng lipunan, ano na? Okay na lang lahat. Nakakalungkot, may mga Kristiyano pang iba rito eh. Si Kristo ang kanilang Panginoon at tagapagligtas nila. Yun daw ang kanilang ano. Pero tingnan niyo po mga kapatid, ang sabi ng Biblia sa 32. Next. Di ba? Kaya ang sabi ni Tito, chapter 2 verse 13. Sulat din ito ni Apostol Pablo sa kanila. Ang patutuong ito ay tunay. Dahil dito'y sawayin mong may kabagsikan sila upang mga pakagaling sa pananampalataya. Ano pong sabi niya? Ulitin natin. Ang patutuong ito ay totoo dahil dito sawayin mong may kabagsikan sila. Kabagsikan sila. Bakit? Upang mga pakagaling sa pananampalataya. Ang sinasabi po ni Apostol Pablo ay sawayin mong may kabagsikan. Bakit niya pinapasawayan? Upang makapagaling saan? Sa pananampalataya. Kasi pag hindi mo sinaway yun, anong mangyayari? Mapapahamak sila. Ang layunin kasi ng Apostol Pablo, nasawayin yung mga gawa ngayon kasi mayroong purpose. Ang purpose para gumaling sila, mga pagaling saan? Sa pananampalataya. Amen? Do you have that English on that? Next. Pause. Now, next. Yeah. In Genesis chapter, next. Yung sunod-sunod ba yung ginawa mo? Let's continue. Next yan, anak. Next. Where's the verse 1? Yeah. 1 Timothy chapter 4 verse 4. Yeah. Now here. Now, 1 Timothy chapter 4 verse 4. Since everything God created is good, we should not reject any of it but receive it with thanks. Now, ang lahat ng nilikha ng Diyos ay mabuti at walang dapat ipalagay na masama. Silipin po natin yan, huwag na natin i-misunderstood. Sa halip ay dapat tanggapin may pagpapasalamat. Anong ibig niyan sabihin? 1 Corinthians chapter 7 verse 1 to 5, basahin natin. Basahin natin ito, mabuti. Related po ito sa atin pong binabasa kanina sa Corinthians. Sabi, sa Romans, Sa Romans, simula verse 25 to 32. Binasa natin ngayon doon sa Titus, yung reference doon na pinapasaway niya. Alin ang pinapasaway niya? Sawayin ngang mayroong kabagsikan. Bakit? Para gumaling sila doon sa pananampalataya. Yun ang purpose doon. Kasi ganito. Now, kasi yung kasalanan niya ginawa nila. 1 Corinthians chapter 7 verse 1 to 5. Now regarding the questions you asked in your letter, yes, it is good
to abstain from sexual relationship, but because there is so much sexual immorality, each man should have his own wife, and each woman should have her own husband. The husband, verse 3, should fulfill his wife's sexual needs, and the wife should fulfill her husband's needs. The wife gives authority over her body to her husband, and the husband gives authority over his body to his wife. Do not deprive each other of sexual relations unless you both agree to refrain from sexual intimacy for a limited time so you can give yourselves more completely to prayer. Afterward, you should come together again so that Satan won't be able to tempt you because of your lack of self-control. Now, next. Now, pansinin po natin, kasi kanina, binasa natin dito sa Roma kasi, ang sinasabi niya dito kasi, yung mga babae, ayaw na makipagrelasyon doon sa lalaki. Kundi ang gusto nila, nakikipagtalik na sila doon sa kapwa nila babae din. Ganon din yung mga lalaki. Ito mga kapatid, itong klase ng kasalanan ito, mga kapatid. Kasalanan ito simula doon sa lumang tipan. Ito yung mga, kung papansinin po natin, yung lugar na dinatnan nila kung saan dadalhin sila doon ng Panginoon sa mga lupang pangako . Kaya mayroong utos sa kanila ang Panginoon doon na huwag silang tutularan. Huwag tutularan yung mga gawa nila doon. At ang urihin, pang Genesis pa, kung fast forward natin ng konti, even doon sa Sodom and Gomorrah, isa rin ito sa mga uri ng mga kasalanan na tuloy-tuloy po ito. Kaya kahit hanggang sa bagong tipan, sinasabi po ito ni Pablo, ito po ay kanya pong isinulat, gusto niyang liwanagin na yung pagtatalik ay hindi naman against ang Panginoon yan . Regalo yan. Kaya lang, iwasto ang gusto niyang iparating, itama siya. Bakit? Now, next. What Paul is describing is the unchecked corruption of this beautiful gift. Beautiful gift kasi yan . Kasi kung wala yung salitang pagtatalik o yung sex na yan, wala tayo rito. Beautiful gift ito . Nakaplano naman dito ang Panginoon even from the beginning. Can you put that in Genesis? You put that in slide kanina. Yeah. In verse 23-25. In Genesis chapter 2, verse 23-25. Sabi niya, at last the man exclaimed, this one is bone from my bone and flesh from my flesh. She will be called woman. Kita niyo? Si Adan kasi ito, she will be called woman. Sabi niya kay Eva sa kanyang asawa, woman, because she was taken from man. Sabi mo, this explains why a man leave his father and mother and is joined to his wife. Joined to his wife. Kita nyo? Yung kanya pong plano ng Panginoon. And the two are united into one. Now the man and his wife were both naked, but they felt no shame. Yung purpose ng Panginoon, ng marriage, mga kapatid. Kaya kung babasahin mo tuloy-tuloy niyan, sabi niya ganon, be multiply. Let dominion. All the creatures. Ito yung sa kanila ng Panginoon, yung plano niya. Mayroon siyang ibinigay na purpose dyan, mga kapatid. Next. Now here, can you just put in my point number 1, point number 2, I just read that one there. But before that one, see, let's take a look something. Before that one. Pansinin ba? I want you to notice this one. The marriage bed is to be kept pure or undefiled. In other words, the sexual intimacy shared between a husband and wife. Sexual intimacy shared between a husband and wife. Walang bawal yan. Sa husband and wife.
is to be reserved for that couple alone. Reserved for couple alone. Maliwanag po dapat yan mga kapatid. Ha? Pansinin nyo ha. The marriage bed is to be kept pure or undefiled. In other words, the sexual intimacy shared between a husband and a wife is to be reserved for that couple alone. God created the sexual union to be between a husband and a wife, period, only. Yun ang plano ng Panginoon even from the Genesis. Kaya noong sila ay tumaliwas doon sa plano ng Panginoon, nagalit ang Diyos sa kanila eh. Nagalit siya. Kaya nga doon lang siya nakipagtipan sa kanila sa mga Israelita eh. They are being set apart. Anong ginawa nila? Even sa Sodom and Gomorrah. Nephew nga ito ni di ba, ni Abraham si Lot. Doon sa lugar na yun, ano po yan, medyo mahabang kwento yan. Pero alam po natin yung dalawang city na yon. Ang nakita po natin, lahat ng kasamaan nandun eh. Kaya nga, yun, na tinupok yun ng apoy. Naging haligi ng asin pa yung asawa ni Lot kasi nga sabi wag lumingon eh. Pero ang purpose noon kasi mga kapatid, kung titingnan natin, yung purpose ng Panginoon, napakaganda. Yung program niya, hindi naman siya bawal dyan eh. Pero naka-reserve siya. Mayroong purpose. Ang ginawa ng mga tao, nagkanya-kanya na sila eh. They invent new ways of sinning. Sabi nila, nag-invento na sila. Kung ano-anong klase ng kasamaan. Nagsimula ito saan? Sa kanilang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Sa nilikha ng tao. Nilikha na anyong kung anong anyo ng tao, anyo ng Kaya nagalit ang Panginoon. Maliwanag yun kahit doon sa lugar na kanilang pagdadalhan sa kanila. Kaya nga nagagalit ang Panginoon. Kaya dito po nag-umpisa yun mga kapatid. Kaya kahit sa bagong hanggang sa bagong tipan. Kasi ito sa Old Testament, even the Old Covenant to the New Covenant mga kapatid. Ipinaalala pa yan, paulit-ulit kasi ito eh. Now, no other use of sexuality is ever condoned in Scripture. No other use of sexuality is ever condoned in Scripture. Kung biblical ang pag-aaralan po natin. Now, a marriage bed can be defiled in several ways. Ngayon, if you talk about God is love, yes, God is love. Hindi ba dapat mahalin ang lahat ng tao? Utos ng Panginoon, yes, mahalin. Wala tayong yan. God so loved the world. Pero hindi ibig sabihin, God loves you, malaya ka nang gawin kung anong gusto mong gawin. Baka yung Diyos na nakilala mo, hindi yung Diyos ng Biblia. Kasi yung Diyos ng Biblia, mga kapatid, mayroon din siyang moral law na ibinigay sa atin. Mayroong moral law na ibinigay. Hallelujah. A marriage bed can be defiled in several ways. At wag po nating may misunderstood ha. Bawal ng Biblia rin yung discrimination. Ang diskriminasyon walang puwang sa Biblia. Lalong-lalo na kung ikaw ay mananampalataya. Dapat ang iyong pag-ibig sa iyong kapwa, kung ang utos ng Panginoon, mahalin mo ang iyong kapwa katulad ng iyong pagmamahal sa iyong sarili. Utos kasi ng Panginoon niya. Pero hindi nangangahulugan nito na yung gawa ng masama ay pababayaan mo na. Pananagutan mo sa Panginoon yun. Kasi sabi ng Biblia sa Ezekiel, kapag hindi mo sila pinagsabihan, pananagutan mo sa akin, mamamatay ang mga taong ito dahil sa kanilang mga kasalanan. Kapag hindi mo sila pinagsabihan, pananagutan mo sa akin. Ngunit kapag pinagsabihan mo sila at hindi sila nakinig sa aking mga babala, wala ka ng pananagutan sa akin. Ezekiel chapter 3. Maliwanag po yun mga kapatid. Kaya, tayo po na nakabasa ng katotohanan, ng aral, hindi dapat tayong manahimik. Basahin po natin. Amen? Amen. Now, number 1, gusto kong tatlo lang makikita natin dito for the sake of time. Now, homosexuality. Pagdating kasi sa issue na ito, maraming mga mga discussion nakarating na ito sa Kongreso, sa Senado, pagdating dito sa homosexuality na ito Marami kasing mga nami-misunderstood dito minsan Pero let us be biblical mga kapatid. Now,
Another defilement of the marriage bed is the perversion of men having sex with men or women with women. Pagdating sa Biblia. Despite our world's current embrace of homosexual practice, this vile act has never been and will never be sanctioned or blessed by God. Ang panawagan po ng Panginoon dito, lumapit sa Kanya, magbalik loob, at magsisi. Kapag, madali ba ito? Hindi madali. Bakit? Bunga kasi ito, mga kapatid, kung papansinin po natin, bunga kasi ito, nag-umpisa kasi sa lahat yan. Kung papansinin po ninyo, ano yan eh, hindi pagkilala sa tunay na Diyos. Kundi, pagsamba kasi ito doon sa nilikha ng tao. At sinamba nila yung mga nilikha at hindi yung manilikha. Kaya ang nangyari, sunod-sunod na lahat ito. Hindi natin alam na pandaraya rin ito ng kaaway eh. Okay? Next. Homosexuality is a distortion of God's gift of physical unity between husband and wife and is the only sexual activity labeled an abomination. Biblical po ito. Wala po akong inuhusgaan ng kahit sino, linilinaw ko. I'm just simply reading it, the scripture. Amen? Kung hindi kayo sang-ayon, nasa sa inyo po yan. But I'm going to read the scripture. Leviticus chapter 20 verse 13. If a man practices homosexuality, having sex with another man as with a woman, both men have committed a detestable act. They must both be put to death, for they are guilty of a capital offense. Matindi ito eh. Sa Old Covenant, yung utos, matindi po ito. The prohibition against homosexuality carries right into the New Covenant, as it is listed with those sins that keep the unrepentant out of the kingdom of God. Before we will go to the fornication, linawin po natin mga kapatid yun. Against ba ako doon sa mga sinasabi po nila na mga third sex or anong tawag ito? Mga tawag po nila yung mga group na mga LGBT? Of course, no. Binabasa ko, I have to be compassionate, but I have to be honest also here. I don't have any problem about them. I love them enough to share the Word of God, to read it, so that they will come to the saving knowledge of our Lord Jesus Christ. They will come to repentance. I know. Because I still believe in miracle. I believe na kaya I heard so many testimony, mga kapatid. Many testimony. Nung isinuko nila ang kanilang buhay, so nirender nila ang buhay nila sa Panginoon. Mayroong sa kanila, ang iba nga ay nag-asawa pa. Mayroong iba naman, hindi na nag-asawa, idinidikit na nila yung kanilang sarili sa paglilingkod sa Panginoon hanggang sila tumanda na. Sa pag-ibig sa Ebanghelyo. Pwede mo namang isakripisyo ang iyong sarili kung dahil sa pag-ibig, sa paglilingkod sa Panginoon. Ang tanong kasi dito, may mga issue, kasalanan ko ba na ipinanganak ako ng ganito? Mayroon kasi mga scientific, mga explanation. Go deeper there. But let me go simple and plain in the Bible. Sinabi kasi ito ng Biblia, maliwanag mga kapatid eh. So kung ito pinaniniwalaan po natin na salita po ng Diyos, tanggapin po natin. Mahal ka ng Panginoon. Kaya ko po ito ipinapangaral. Hindi ko po kayo inuhusgahan.
Kaya ko po ito ibinabahagi. Atas kasi ito ng pagmamahal, pag-ibig. Ayaw kasi ng Panginoon na mapahamak tayo. Kapag sinabi nating mapahamak, mga kapatid, ito po, we are talking, I'm really concerned about your feelings. I'm really concerned about your health, about your situation. I'm really concerned about that. But I'm more concerned about your soul. What does profit is it to a man when he gains the whole world and loses his own soul? Wala tayong madadala sa mundong ito, ngunit yung ating kaluluwa. There is a judgment day. Do you know that there is a judgment day in the Bible in Hebrews 9:27? Is it appointed to man to die once and after that judgment? Itinakda sa isang tao na minsan lamang mamamatay pagkatapos ay ang paghuhukom? Pag tayo po ay haharap sa hukuman ng Panginoon, ano po ang ating ikakatwiran sa Panginoon? Ibinigay niya yung kanyang love letter, yung kanya pong salita. Magdadala tayo ng attorney natin, ng mga lawyer natin. Pagdating po ng panahon na judgment day, wala ka ng abogado doon. You will stand alone. Ano pong isasagot mo pagdating ng panahon na yun? Ngayon kaya ko po ito, ibinabahagi po sa inyo, because I'm really, yes, ang dami kong mga kaibigan, kasamahan sa church, anak, I really love them. They love God. I don't judge them. Yes. Kasi, sino ba sa atin ang nakaabot sa pamantayan ng Diyos? Wala naman. Ikaw, ako, lahat tayo, kailangan po natin habag ng Diyos. Pero ayaw ng Diyos na manatili tayo sa kalagayang ganito. Lumapit tayo sa Kanya at magpabago tayo sa Kanya. Hindi natin kaya sa ating sarili. Pero kaya ng Panginoon. Sana po, mga kapatid, naunawaan niyo po ako. Bilang isa po kasing mga ngaral, mga kapatid, na tagabasa po ng kanyang salita, kailangan ko pong basahin ito. Gusto man tanggapin ito ng tao o hindi. Ito kasi yung yung atas na ibinigay sa atin ng Panginoon na tanggapin man ito ng tao o hindi, kailangan po natin itong sabihin. Kailan po natin hindi ipapangaral ito ng biblical? Kanino po natin maririnig? Dapat meron po tayong basihan. Ito, pangalawa. Fornication. Talamak ang fornication. Yung sinasabi kasi natin minsan na live-in partner. Ano yung live-in partner? Bawal po ng Diyos yan ng Biblia, mga kapatid. Pero hindi po labag ang Panginoon doon sa sex na tinatawag natin. Bunga tayo lahat yan dito eh. Pero, special yan na regalo sa isang mag-asawa. Now, when unmarried people engage in sexual intercourse, they are defiling God's good gift of sex. Napakasimple po niyan. Even if no marriage is involved, two people who have not bound themselves to each other in a binding lifetime union have no right to exploit the culmination of such a vow. Sex was designed to be the final act of consecration when a couple pledges their lives to each other in a sacred covenant. Sacred covenant kasi ito, mga kapatid eh. Mahalaga po yun. Tapos sinasabi natin, wala kasing perang magpakasal eh. Kasi mayroong mga nagkakasal sa atin kasi pera ang kailangan nila. Dapat libre naman yan eh, mga kapatid. Purihin ang Panginoon dito sa church natin, wala pong bayad yan.
Walang special, walang regular, walang ano. Pantay-pantay po yun. Libre po yan. Kaya minsan yung tao kahit gustong magpakasal, wala kasing ano pabili na lang ng gatas. Kaya kung mayroong mga tinatawag ba yung yung maramihan? Mass wedding. Mass wedding, ayun, take that opportunity. Pero dapat po yan libre mga kapatid. Huwag po tayong, kung tayo po'y nagsama, meron po tayong anak, nagmamahalan kayo, magpakasal po kayo. At tapos ang utos pa naman ng ibang mga magulang, nakakalungkot, mga nanay, mga tatay. Huwag muna kayong magpakasal kasi mamaya, hindi talaga kayo ang para sa isa't isa. Sabi pa ng kaibigan mo, mga kapatid, hindi po yan ang kalooban ng Panginoon. Ang tawag po dyan ay fornicator. Di ba, sabi doon sa number 1 natin, look at number 1. Ay, number 2, fornication po yan mga kapatid. Next. Go back there. Di ba mga kapatid? Before this one, kaya po mga kapatid, kung tayo po'y nagmamahalan, magpakasal po tayo. Mayroon kasing natatakot kasi paano ngayon kung hindi kami ang para sa isa't isa? Unang-una, bakit kayo dumating sa pagkakataon yung foundation kasi kung alam natin na yung salita ng Panginoon, mga kapatid, yung aral, hindi naman tayo darating doon sa punto na yun. Kung ang mga magulang ay nabigyan ng mga magandang pundasyon ng kanilang anak, maturuan sila, paglaki nila, alam po nila yun. Hinayaan kasi natin ibang magtuturo, yung kanilang mga kaibigan, yung ating lipunan, yung sa school, tayo yung magturo. Pero wag nyo naman pong i-misunderstood na mayroon din naman talagang mga magulang na talagang tinuturuan ng maganda kanilang mga anak, pero dahil na-influensyahan yung kanilang mga anak doon sa lipunan. Kung hindi po tayo ang tatayo na magtuturo sa atin pong mga anak, mga kapatid, iba ang magtuturo. At pagsisisihan po natin yon. Mamanahin kasi yan Kaya kailangan po mga kapatid, we cannot give something if we do not have. Kaya kailangan po nating maranasan ang pag-ibig ng Diyos, ang biyaya ng Diyos, ang presensya ng Diyos, para dumali po sa atin ito. Ilapit po natin yung ating sarili sa Panginoon. Hallelujah. All forms of sexuality outside a marriage union are bringing dishonor of marriage. Fornication kasi yan Fornicator, pagkapag kayo ay hindi kayo kasal at pumunta kayo doon sa secret, na yan, na gift ng Panginoon, yung pagtatalik na yan, bawal ng Panginoon yan. Kaya ang sabi niya sa 1 Corinthians 6:18, run from sexual sin. No other sin so clearly affects the body as this one does. For sexual immorality is a sin against your own body. Bawal po ng Panginoon yun. Lalo na kung mayroon po tayong anak. Magpakasal po. Kaya nga yung pagpapakasal, hindi po yan yung pag-aasawa, hindi minamadali. Ipinapanalangin yan. Tapos sasabihin natin, bigay kasi sa akin ito ng Diyos Binigyan tayo ng Diyos, kapatid, ng gabay kung sino ang ating pipiliin. Sino ang dapat nating mapangasawa? Pero yung mamimili, ikaw mamimili. I give you the choice, binigyan ka niya ng guidelines. Pero ikaw mamimili. Alam kasi ng Panginoon kasi baka sisihin mo siya pagdating ng time. Ikaw yung mamimili pero mayroon kang guideline. Kaya, huwag tayong huwag tayong mamadali. Lalampas na tayo sa kalendaryo, kailangan ng madali mag-asawa. Matanda na ako, kailangan ko na magkaanak. Kahit hindi mo mahal yung lalaki, nagpapabuntis yung iba para magkaanak lang, pero ayaw magkaasawa. Kasalanan yan Hindi kalooban ng Panginoon yan.
Ngayon, nangyari po sa atin to. Actually, ano yung pandarayan ng kawan niya? Naging biktima tayo. Kasalanan ba? Mahalin mo, ibigay mo yung nararapat na pag-ibig. Pero yung design, yung direction na kalooban ng Panginoon, mayroon kasing ibinigay sa atin ng Panginoon na hindi natin ito nasunod dahil saan nag-umpisa lahat yan. Nag-umpisa kasi lahat yan, mga kapatid. Hindi kasi natin pagkakilala doon sa tunay na Diyos. Doon lahat yan naging bunga na. Iwasan ninyo ang immoralidad. Ang ibang kasalanang nagagawa ng tao ay hindi nakakasira sa katawan, ngunit ang gumagawa ng immoralidad ay nagkakasala laban sa sarili niyang katawan. Kita niyo ba, mga kapatid? Number 3. Kita mo yung kaibigan ng fornication sa adultery? Fornication kanina, hindi kayo kasal. Pero kayo ay nagtatalik na. Kasalanan nyo. Kaya kung mayroon pong kayo, pag tayo po ay mga babae, dalaga po tayo, nagsabi, kung mahal mo ako, patunayan mo. Mga kapatid, hindi kalooban ng Panginoon yun. Ganon din po ang lalaki. Kung talagang mahal mo, hintayin mo na harapin doon sa altar. Iharap mo doon sa altar. Yun ang kalooban ng Panginoon, yun ang design ng Panginoon. Mga kapatid, mayroong blessing ang Panginoon doon, may pagpapala ang Panginoon doon. Adultery naman, ano yung adultery? Tingnan natin. When one or both parties in a sexual union are married to someone else, God calls their sexual acts adultery. Wait, go back there. When one or both parties in a sexual union are married to someone else, God calls their sexual acts adultery. Adultery was punishable by death under God's old covenant with Israel. Ganon kaseryoso ang Panginoon. Sa old covenant yun, old covenant. Sa lumang tipan. Deuteronomy chapter 22 verse 20, basahin ko. If a man is discovered committing adultery, both he and the woman must die. In this way, you will purge Israel of such evil. Sa old covenant yan. Sa lumang tipan. Buti na lang nagkaroon ng new covenant. Purihin ang Panginoon sa kanyang grace. Ngayon, nandito na tayo ngayon. Sa utos na ni Kristo tayo ngayon. Kapag ang isang lalaki, 22-20, kapag ang isang lalaki nahuling kasibing ang asawa ng iba, pareho silang dapat patayin. Sa ganyang paraan ninyo aalisin ang ganitong uri ng kasamaan sa Israel. Pansinin mo yan. Lumang tipan yun. Leviticus chapter 20 verse 10. If a man commits adultery, the man and the woman who have committed adultery must be put to death. Even though we no longer live under that covenant, tulitin ko even though we no longer live under that covenant, adultery is still high on God's list of moral evils. Pansinin po ninyo, maraming consequence yan Nagsasuffer sino? Parang yan family tree yan, mga anak. Kapag na-discover ng iba, ang daming mga pwedeng madamay Kaya yung mga anak, kawawa yung mga anak. Ay, ang dami minsan talagang madudurog ang puso ko pag nakikita mo. 5 na ang anak, 4 na. May nakilala lang yung iba nating kababayan. Marami lang ang balpas, medyo matangos ang ilong. Nakalimutan na si ganito dahil hindi makasagot sa telepono. Tapos maghihiwalay, 3 pupunta rito, 2 rito. Kawawa Sino kawawa? Lalong-lalo na yung mga anak. Kapag ako po ay nakakapanood na gano'n, talagang yung puso ko po ay talagang nadudurog Bakit dinadalangin ko, Panginoon, magkasundo nawa. Matthew chapter 5 verse 28. But I say, anyone
who even looks at a woman with lust has already committed adultery with her in his heart. Pansinin mo yan, mga kapatid. Ngunit sinasabi ko sa inyo, ang sinumang tumingin sa isang babae ng may pagnanasa ay nangangalunya na sa babaeng iyon sa kanyang puso. Babae yan o lalaki, kasama yan. Kasi mayroon kasing sabi yung matang puspos ng ng pangangalunya, mata pa lang ha. Mayroon po yun sa Biblia eh. Kaya yung standard ng Panginoon, tumingin ka pa lamang eh. Kaya po mga kapatid, kung kayo po mayroon pong kayong katanungan, after this, welcome po. I'm happy to read it again to you sa Bible para ipaliwanag po natin. Huwag po kayong mag-alala, ang inyo pong lingkod ay handa po na sumagot kung mayroon po kayong mga katanungan. Welcome. Verse 33, verse 32. But I say that a man who divorces his wife unless she has been unfaithful causes her to commit adultery. And anyone who marries a divorced woman also commits adultery. Next. It is always named as a sin that keeps unrepentant offenders from inheriting the kingdom of God. Always. Galatians 5:19, the Bible says, when you follow the desires of your sinful nature, what happened? The results are very clear. Very clear. Sexual immorality, impurity, lustful pleasures. First Corinthians chapter 6 verse 9. Don't you realize that those who do wrong will not inherit the kingdom of God? You see that? Will not inherit the kingdom of God. Kaya ganun na lamang po ako. Na ibahagi ko po sa inyo, basahin ko yung salita ng Diyos kahit alam ko ng iba po sa inyo ay masaktan ng damdamin. Kasi ito po kasi ay ang Biblia, sabi ng Biblia kasi ito. Don't you realize that those who do wrong will not inherit the kingdom of God? Don't fool yourselves. Those who indulge in sexual sin, or who worship idols, or commit adultery, or are male prostitutes, or practice homosexuality. Sa Tagalog, hindi ba ninyo alam na ang mga makasalanan ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos? Huwag ninyong dayain ang inyong sarili. Ang mga nakikiapit, sumasamba sa Diyos-Diyosan, nangangalunya, nakikipagtalik sa kapwa lalaki o kapwa babae. Kita niyo mga kapatid, will not inherit the kingdom of God. Let's read this Bible, the Bible. Did I condemn anyone? No, I just read it, the Bible. Solomon uses the analogy of burning oneself to describe sinning. Ano yon? In Proverbs chapter 6 verse 27 to 28. Can a man scoop a flame into his lap and not have his clothes catch on fire? Can he walk on hot coals and not blister his feet? Hindi pa pwede yan eh. Pwede bang hindi ka mapasok? Kung ang tao ay magkandong ng apoy, magkandong ka ng apoy daw. Kasuotan kaya niya, di masusunog niyon? Kung ang tao ay tumapak sa uling na nagbabaga, hindi kaya malalapnos itong kanyang mga paa? Kita niyo po mga kapatid? Ganun po kasi, kita niyo yung kanina yung fornication, ikaw ay nakikipagtalik sa isa na hindi pa kayo kasal. Kasal ka naman na, meron ka ng asawa, nakikipagtalik ka pa sa iba. Adultery rin yan. Yung standard pa ng Panginoon, pag tumingin ka pa lamang, nagnanasa ka sa asawa ng iba, hindi mo ba ginagawa? Adultery na yon. Ganun ang standard ng Panginoon. Guilty tayo rito eh.
Kung lulubin po ng Panginoon, bukas pag-uusapan po natin yung pornography. Addiction ito. Ang dami rito mga hindi makawala. Ang dami pa rito mga Christian yung iba. Kaya pag-usapan po natin ito bukas mga kapatid. Sensitive topic. It's about time mga kapatid. Yes, I'm doing here all love, grace, encouragement. Andun po ako mga kapatid. But I have also to preach this. Tomorrow is Thursday. Yeah, on God willing, on Monday. We'll continue about this because we have break on Thursday. We're doing this prayer meeting. Number 3, adultery. Yeah. Now, prostitution. Let's read it. Basahin ko ito na mabilis muna. In Proverbs chapter 7, gives a detailed look at the destruction that comes upon a young man who allow himself to be seduced by a harlot. Let's read it in English for 1 minute. Can you read it, Abib, in English? Yeah? Come closer. Can you come closer, please? Just read it. Continue, yeah? Proverbs 7, verses 1 to 27. Follow my advice, my son. Always treasure my commands. Obey my commands and live. Guard my instructions as you guard your own eyes. Tie them on your fingers as a reminder. Write them deep within your heart. Love wisdom like a sister. Make insight a beloved member of your family. Let them protect you from an affair with an immoral woman, from listening to the flattery of a promiscuous woman. While I was at the window of my house, looking through the curtain, I saw some naive young men, and one in particular who lacked common sense. He was crossing the street near the house of an immoral woman, strolling down the path by her house. It was at twilight in the evening as deep darkness fell. The woman approached him, seductively dressed and sly of heart. She was the brash, rebellious type, never content to stay at home. She is often in the streets and markets, soliciting at every corner. She threw her arms around him and kissed him, and with a brazen look she said, "I've just made my peace offerings and fulfilled my vows. You're the one I was looking for. I came out to find you, and here you are. My bed is spread with beautiful blankets, with colored sheets of Egyptian linen. I've perfumed my bed with myrrh, aloes, and cinnamon. Come, let's drink our fill of love until morning. Let's enjoy each other's caresses. For my husband is not home. He's away on a long trip. He has taken a wallet full of money with him and won't return until later this month." So she seduced him with her pretty speech and enticed him with her flattery. He followed her at once, like an ox going to the slaughter. He was like a stag caught in a trap, awaiting the arrow that would pierce its heart. He was like a bird flying into a snare, little knowing it would cost him his life. So listen to me, my sons, and pay attention to my words. Don't let your hearts stray away toward her. Don't wander down her wayward path. For she has been the ruin of many. Many men have been her victims. Her house is the road to the grave. Her bedroom is the den of death. Kita nyo mga kapatid? Would you read it in verse start in 20? Basahin ko na lang po sa 20 to 27 sa Tagalog. Para pansinin po natin to mga kapatid. Kaya nga po ang bawat isa po dyan mga kapatid, pinapanumbalik tayo ng Panginoon. Okay, basahin mo nga Bibi sa Tagalog yung 19. Sabi niya? Verse 19, versikulo... Verse 19, would you read it? Yeah. Ako ay nag-iisa, asawa ko'y nasa malayo.
Pagkat siya ay umalis sa ibang lugar nagtungo. Marami ang baon niyang salapi, pagbilog ng buwan ang kanyang uwi. Kita mo, pagbilog pa ng buwan ang kanyang uwi. Ha? Sa salitang mapang-akit ang lalaki ay nahimok, sa matamis na salita damdamin niya ay nahulog. Kaya po mga kapatid, sa matamis na salita, huwag tayong basta-basta naniniwala. Kasi sa matamis na salita, marami kasi dyan ang nahuhulog. Minsan, mapanlin lang yung damdamin natin minsan eh. Ha? 22. Maamo siyang sumunod sa babae at pumasok, parang bakang kakatayin sa matador ay sumunod. Mailap na usa sa patibong ay nahulog. Kita mo, anong nangyari na? Sumunod siya eh. Yung pala patibong, nahulog na. Patibong kasi yan, hindi mo basta-basta makikita yan eh. Hanggang sa puso nito, ang palaso ay maglagos. Isang ibong napasok sa lambat ang kanyang nakakatulad. Kita mo? Hindi niya namalayang buhay pala ang katumbas. Kita mo, buhay pala ang katumbas. Bakit buhay ang katumbas? Delikado kasi ito eh. Kaya nga ba, aking anak, sa akin ay makinig, at dinggin mo ang salitang mula sa aking bibig. Sabi niya kasi kanina, malayo eh. Ang pupunta niya, nasa abroad, malayo. Huwag mo ngang hahayaang ang puso mo ay maakit, ng babaeng ang tuntunin ay landasing nakalihis. Kita mo? Actually, hindi lamang ito mga kapatid. Hindi papansinin natin mabuti oh. Ang dami rito, may mga kilala nga ako eh. Yung naipon niyang pera, naubos eh. Pag uwi na dapat may iuwi sa kanyang pamilya, walang natira. Ibang inuwian. Naubos. 26. 26. Sapagkat marami na ang kanyang naipahamak at hindi na mabibilang na buwal ang sa kanyang yapak. Kita mo, hindi na mabibilang. Bakit hindi na mabibilang mga kapatid? Eh nakikita natin yan, napapanood natin, totoo yan eh. Amen. Mga kapatid, hindi na mabibilang na buwal sa kanyang yapak. Sa bahay niya ay nagmumula ang landas ng kasawian. Pag ikaw pumupunta ka doon sa ibang bahay na hindi mo bahay, ito kasi pinupuntahan niya eh. Wala dito yung kanyang asawa, walang huli. Pero na nangyayari? Sa bahay niya ay nagmumula ang landas ng kasawian, tiyak na patungo sa malagim na kamatayan. Malagim na kamatayan. The sin of harlotry is often used as a metaphor for unfaithful relation. Anyway, pansinin po natin mga kapatid. Dito lamang makikita natin yon mga kapatid. Kaya po nawa po mga kapatid, sa atin pong napag-aralan po ngayon, nawa meron po tayong napulot na aral. Lahat po ng ito mga kapatid na klase ng kasalanan, lahat po ito, tinatawag ng Panginoon, iniimbitahan ng Panginoon na manumbalik sa Kanya, magbalik loob at magsisi. Hindi po huli ang lahat, na tayo po ay magbalik loob sa Panginoon. Ito na yung sapat na panahon na tayo ay lumapit sa Panginoon. Magpahubog tayo sa Panginoon. Kasi sa sarili po nating kakayahan, hindi po natin kaya. Mahal kong kapatid, maaring mayroon po kayong kilala na nabiktima o tayo minsan nang naging biktima nito. Mga kapatid, ito po ay utos sa atin ng Panginoon. Love letter niya ito, manual po ito ng ating buhay. Ibinigay po niya sa atin ito upang ito ay atin pong pagbulay-bulayan, upang hindi po tayo mapahamak. Binigay po niya ang kanya pong salita, upang mayroon po tayong sundan. Ito yung ating pinaka guidelines kasi ito natin, ng buhay natin. Yung kanya pong salita, mga kapatid, kompleto to. Alam ko po na marami po sa atin ang nabiktima na. Nadaya. Nalinlang ni Satanas. Bakit? Nag-umpisa kasi ito. Bunga lahat nito mga kapatid. Nag-umpisa saan? Pagsamba sa Diyos-Diyusan.
hindi pagkakilala sa tunay na Diyos. Kasi kung tayo po ay kumilala doon sa tunay na Diyos, nagtiwala tayo sa Kanya, kinilala natin siya, nagsisi tayo, sumunod tayo sa Kanyang aral. Mga kapatid, yung atin pong buhay ay unti-unting babaguhin ng Panginoon. Kahit doon sa Korinto, sabi nga ni Pablo sa kanila, dati ganyan kayo, pero binago na kayo. Kasi kung papansinin po natin yung mga Kristiyano na yun, mayroon din silang mga bandage nung una eh. Ito yung kanilang mga bandage, pero binago sila ng Panginoon. Kaya din tayong baguhin ng Panginoon. Amen? Huwag po nating sasabihin na tanggapin, ganito na talaga ako. Iyon talaga pinaniniwalaan mo na eh. Maniwala ka dito sa salita ng Diyos. Hindi pa huli ang lahat. Mga kapatid, maraming pong salamat. I love you, mahal na mahal ko po kayo. Patuloy po namin kayo ipanapanalangin. At muli po mga kapatid, suwayin niyo po ang kapayapaan po ng Diyos. At we'll see you po. Kung lulubin po ng Panginoon, God willing, we'll see you on Friday sa atin pong live. 12 ng tanghali dito sa Kuwait. Alas 5 po dyan sa Pilipinas. At muli po, binabati ko po sa inyo ng mapagpalang araw po sa inyo pong lahat. Sumayin niyo po ang kapayapaan po ng Diyos. Praise God. Hallelujah. The Book of Romans series. Get the big picture of what saved by grace means for you, and understand more deeply faith, righteousness, sin, forgiveness, and other Christian cornerstone.